Hello guys, may iba naman tayo ngayon dahil hindi tayo mag-open ng One Piece. Mag-open tayo ng Disney Lorcana Starter Decks. So, ano tong Lorcana? Ito yung pambato ng Disney sa trading card game market. So, ayan. Nalaro ko na siya. Masaya naman, saka mas simple. Pero sige, mamaya natin i-explain yan. Try muna natin i-open kung ano yung laman. So, una natin i-open is itong Emerald and Ruby na deck. So, opened na tong mga decks na i-open ko kasi mahal yung sealed. Magkano yung sealed? Nasa 2,000 to 2,300 to 2,500 yung sealed dahil normally may laman to na kasamang booster pack, and yung isang booster pack ay nasa 1,000 pesos. So ganun kamahal yung packs ngayon. So bakit mahal? Kasi kahit mismo sa US, kasi sa US lang to available so far dahil bagong release lang siya, nagkakaubusan din doon. So ang only way na makukuha natin siya papunta dito sa Pilipinas is sa resale market. So, yung mga nakakabili ng sealed na decks, resale price din nila nakukuha yun. Kaya, mahal din yung benta nila na nasa 2,300 to 2,500. So, itong unsealed na deck na wala ng booster pack, nasa 1,500 to 1,800. So, para lang meron tayo ng authentic na kopya. So, ayan yun, yung laman. Tapos, meron dapat yan na booster pack, pero yun nga, ang meron lang tayo ngayon is yung mga unsealed kasi ayaw ko pa bumili ng sealed dahil eventually naman, kahit matagal pa, siguro 6 months pa siguro bago siya maging worldwide na ipoprovide ng mga retailers. So for now, ito lang muna, and ayan, para lang meron tayong original na copies. So ito yung 60 pieces na deck ng cards. So, ang supposedly boss cards, yung mga featured na characters sa starter decks is yung mga nasa harap. So, dito si Cruella and Aladdin. Dito naman si Aurora saka si Simba. Kasi sa isa naman si Moana and Mickey. So, dalawa sila per starter deck dahil nire-represent nila yung each color. So mamaya natin i-check yan. So ito, Emerald and Ruby. Tapos, sige, check muna natin to. So ito yung rulebook. Tama ba? So ayan yung rulebook, how to play the game. Gagawa rin ako ng video kung paano siya laruin. Pero for now, mag-opening muna tayo ng starter decks. So ayan yung itsura ng rulebook. So kakaiba na siya, no? Nababasa na natin finally. Hindi na siya yung parang sa One Piece na kailangan natin ng translations and everything. So ayan, gagawa natin ng video yan. Tapos meron pa tayong separate video kung paano siya laruin online. Dahil meron din siyang online version na mas maganda compared dun sa ginagamit natin sa One Piece na OPTCG sim. So abangan nyo yun. So ayan, ito yung rulebook. Kasama siya sa laman. Tapos ito naman ang ito yung lore tracker. So ayan yung lore tracker. So bakit ganyan? Ba't ang liit, no? Kasi siguro nagtitipid sila. Pero ang ginagawa talaga niya is nagtatrack ng lore. So ang goal ng game is makapunta ka from 0 lore to 20 lore. Once you reach 20, ikaw yung panalo. So paano to gumagana? So ito yung deck mo, lalagay mo dito. Tapos dito yung mga cards in play daw. Inkwell, dito yung energy mo. Ito yung discard pile. So paano mo siya matatrack from 1 to 20 and from 0 to 20? Nandito yung mga counters. So sige, open natin to. Meron siyang kung may damage man. Pero ayan, kunin natin to. So ito kumbaga yung tracker mo. So ayan, lalagay natin from 0 lore. Kung wari nakakuha ka ng 2 lore, move natin hanggang sa maka-reach ka hanggang sa
ano, 20, tapos ikaw yung panalo. Ayan, ang cute, may ganyan pa silang tracker. Ayan. So, dyan siya ginagamit. Then, itong mga counters na to sa mga ano yan, attacks. Kuwari na minusan ka ng 1 life, lalagyan mo ng -1 life yung character mo, ganun. So, ayun. Matapos na tayo dito, lore tracker. Ito yung coin na pan-track din. And then, ito yung mga damage counters natin. Hindi ko natatanggalin kasi matagal pa. So, okay, dito na tayo sa opening. So, yan yung likod niya, no? Open lang natin. Ayan. So, naka-film lang siya. Hindi ko alam kung ano tawag sa paper na to. Pero, ayan. Mabilis lang siya i-open. Tapos, ganito talaga yung sealed na packaging niya. Diyan lang siya nakalagay. And ito yung back. Ito yung back ng cards. Ayan. 60 pieces ng cards. Check natin. So, ito sa Cruella and Aladdin, Ruby and Emerald. Yan sila Aladdin, Cruella. Ito na ba yung foil? Ito na nga yung foil. So, guys, ito yung foil na tawag dito cold foil. Kasi hindi talaga siya kumikislap. Ayan, no? Pero kumikislap siya, pero very subtle lang. Kumpara na, ito dito rin kay Aladdin. Kumikislap din siya. Ito yung supposed na boss cards na nasa design ng deck box na starter deck. Pero ayan, cold foil sila, hindi sila ganun ka-shiny kumpara natin dito sa normal na print. Ayan, no? Hindi siya kumikislap. Pero ito, pag sinashine mo sa ilaw, kumikislap siya. So, ayun, ito yung supposedly boss cards ng deck. And then, ito yung cold foils. Tapos the rest, mga ano na lang to, other cards lang. Wala nang ibang kumikislap, walang energy. Kasi iba yung energy system nito. Ayan, Mad Hatter. Ito, favorite kong card to, si Mad Hatter. Malakas siya. Ayan, Megara. So, malakas tong card game na to kasi Disney na yung may Disney na yung nagra-run eh. Alam nyo naman yung Disney, di ba? Lahat na binibili nila. So, ayan. Ito sa Lion King, Emperor's New Groove. Ang dami. Lahat ng mga Disney na shows pwede nilang gamitin. Lalo na yung Frozen. So, napakalakas ng Frozen. Tapos, pwede nila gawan ng cards. And in fact, yung Elsa na nakalimutan yung name. Pero yung parang alternate art ni Elsa yung pinakamahal. Nasa 15 to 20,000 yun. Ayan. Papakita ko na lang lahat. Si Rapunzel, 3 Rapunzel. Ayan. Tapos, anong difference niya sa One Piece na starter deck? Diba sa One Piece na starter deck, sila parang starter deck exclusive yung mga cards. Pero dito, yung makikita niya dito, lang siya, galing talaga siya sa set mismo. Wala siyang dito exclusive sa sa starter decks. So kung gusto mo talaga maglaro ng ng as is, ng mabilisan, edi bumili ka na lang ng booster boxes. Kaso ayun nga, hindi pa siya available sa retail. So resale value yun. Parang alam ko kasi nasa 3,000 to 6,000 yung booster boxes nowadays eh. So ayun, yun. And ito, lang siya, parang pinili lang siya na cards para malaro mo na yung game as soon as possible, and galing siya sa mismong set. So hindi mo na kailangan bumili ng starter decks kung naka-open ka na ng maraming booster boxes. Kasi nga, kung ano yung laman ng first set, ito rin yung pwede mong ma-pull doon. Bonus na lang itong mga cold foil na copies ng mga boss cards. Ayan, baka kailangan nyo sa deck, gusto nyo kumikisnap. So, the easiest way to get them is bumili ng starter deck. So, ayan, Cruella and Aladdin. So, move na tayo dun sa next. Hindi pa ako masyado. Siguro pwede ako mag-explain kung paano
gumagana yung game habang sa taas pala siya naka-open. Pwede kong explain yung game habang ino-open natin itong mga cards. Kasi nga, ayun, alam naman na natin yung laman nito. Complete yan lahat. Wala nang booster pack. Tapos open na natin. Since titignan nyo lang rin naman yung laman. So, ito sila Aurora and Simba. Yan. So, open ulit natin. Sakto lang rin kasi lalaroin namin to. Yung tatlong decks. Kaya binubuksan ko na rin. Ayan. Lalaroin namin to after ng video. So, ayan. Ito, si Aurora. So, bakit siya walang energies? Ay, ito na mamaya pala. Ito na yung ano natin. Ito na yung cold foil cards natin, which is si Simba and Aurora. Ang ganda nung pagka, ano yan. Sana lang pinakislap nila lalo. Knowing na mas, parang catered to para sa mga children, yung nanonood ng mga Disney movies nowadays, di ba? So, sana pinakislap nila para mas maiganyo maglaro yung mga bata. Pero, ayan, medyo tinipid siguro nila or para mas kakaiba yung product nila. Pero, ayan, maganda naman yung pagka-foil nito ni Aurora. May Simba talagang subtle lang na kumikislap. So, ayan. Check na lang natin yung mga cards. Ayan. So, bakit wala tong energies kumpara dun sa One Piece? Diba merong Dawn cards yung One Piece. Ito kasi, ang energy niya is ito. Kapag merong mark na ganito, ibig sabihin, pwede mo siyang quote-unquote, sacrifice per turn. Once per turn, magsasacrifice ka ng isa. So, yun yung energy mo. And then, pwede mo i-play. Mawari, 2 cost to. Pero, meron siyang, tawag dito, inkwell. Pwede mo siya gawing ink. Inkable siya. So, lalagay mo siya sa inkwell mo, itatalikod mo, and then bawal mo na siya makuha at all. Diyan na siya buong game. And then, yan yung gagamitin mo pang bayad. So, kung wari, gusto mo to i-summon kasi 1 cost siya. So, pwede mo to i-rest, tapos isa-summon mo to, si Flounder. Ayun, ganun yung concept ng energies niya. Kaya walang energies kasi yung mismong cards na yung energy mo. Ito rin, inkable siya, si Jasmine, si Maleficent, inkable din. Ayan. Yun yung concept ng game. Kaya wala siyang energies. Inkable. Ito, si Mickey, hindi siya inkable. Ayan. Pero, ang niya is, may effect siya. When you play this character, you may put the top card of your deck into your inkwell face down and exerted. So, kapag exerted, yun yung terminology nila for as rested. So, technically, itong si Mickey, para siyang Onigashima sa One Piece o nagra-ramp siya ng energy. So, kung wari, ipi-play mo si Mickey, kailangan mo ng 3 ink. So, exert mo, which means rest. Ipi-play mo si Mickey. Ayan. Play mo si Mickey. Tapos, let's say, ito yung deck mo. Pagka-play mo kay Mickey, may put the top card of your deck into your inkwell face down and exerted. So, yung top card ng deck mo, ilalagay mo dito na naka-rest. So, next turn mo pa siya magagamit pero nakapag-ramp ka na ng isa pang energy or ink. Ayun, yun yung concept niya. And yun yung effects nila. Okay, so move na tayo. Kasi piling ko sobrang tagal ng video na to. Ang tagal, 14 minutes na. Pero ayan, i-ano ko lang din to. Siguro fast forward yung part na to. Ipapakita ako ng cards. Tagal. Okay. So natapos na tayo dito. Natapos na tayo dito sa Sapphire Steel na deck. So ito sila Aurora and Simba. Ayan. Ayan. So move na tayo dun sa next. I-ano ko na lang din. Fast forward ko na lang din para kasi sobrang tagal na ng video natin. Pero ayan. Next tayo kanina Sapphire Steel Sapphire. Tama ba? Ayan.
Sapphire Steel, and ito Amber Amethyst. So featured dito si Moana and Mickey. So same lang rin naman. Welcome. Nakaganito na. Push natin. Nakaganito na siya, so tanggalin lang natin. Okay. Which media others like okay, si Ariel, si Moana and Mickey. Yung cold foils natin. Ayan. So, guna tayo ito. Maximus. Okay, so ayun, tapos na tayo sa Amber Amethyst, and tapos na tayo dun sa first set of starter decks. So itong tatlong starter decks na to, sila pa lang yung unang nare-release so far. Part sila ng first set, and technically pwede mo siyang tawagin na first edition. So ayun, so ayusin natin ito, Amber Amethyst, Sapphire, Steel Sapphire, and then Emerald and Ruby. Ayan. So technically first edition siya. Wala silang mark tulad ng Pokemon. I don't know, hindi ko pa alam kung meron bang ganun, pero technically ito yung mga first products. So time will tell na lang kung paano na-distinguish if first print siya. Pero nandun pa tayo sa phase na possibly first print yung mga cards na to. Kasi wala pang reprint. Yun nga yung problema eh. Sobrang bagal ng reprints nila. Kaya, ayun, nagkaka-supply issues. Kung mismo dun sa US, meron ng issue sa supply, paano pa dito sa Philippines na wala namang nagbebenta ng retail, di ba? Wala sa toy stores, etc. Pero ayan. So, ayan yung 3 starter decks. And yun yung mga laman nila. So, thank you guys. And next video, explain ko na lang kung paano laruin yung game at kung paano laruin yung ano niya, yung phone and desktop app niya. So pwede kayo maglaro online, and interestingly meron pa siyang ranking system. So para siyang sa ML, merong mga ranks. So gusto niyo mag-grind doon, pwede kayo mag-grind. So ayun. And ano nga pala, ipa-plug ko lang kasi meron kaming extra copies na nabili rin. Bumili kasi ako ng maramihan. So, nandyan sa link sa baba yung Shopee na listing namin. So, kung gusto nyo mag-order ng open na starter deck, ganito rin yung kung paano ko in-open. Ganun din siya, naka ganito rin. Nandito rin din siya sa loob. And kasama rin itong mga items na to. As is lang, kung paano nyo nakita in-open sa video, yun, ganun din siya kapag binili nyo. So, ayan, nandyan siya sa description kung gusto nyo bumili. And ayun lang guys, thank you and see you sa next video.